Andras. Hallelujah, Amen. Ngayon naman ay ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tawagin po natin ang ating kamanggagawa, walang iba kundi si Pastora Vanessa para magbahagi ngayong gabi. Take it away, Pastora Vanessa. Hello po, magandang gabi sa lahat. Ayan, mas maganda pa po kayo sa gabi. Sorry, dalawa yung aking yung aking account. Ayan. Pero yung isa kasi for the voice, yung isa para makita niyo to. Ayan. Hanapin ko lang ang aking kodigo. Ayan. Na nandito po ba kayo last week? Yung mga wala last week, magre-recap po ako ng mga napag-usapan nung Sunday. Nung Sunday po ay Resurrection Sunday, di ba? Kaya yun po ang ating tinapik. Sige, mag-pray muna tayo. Salamat, Panginoong Hesus, at ikaw ay buhay. Hindi po kayo Diyos na walang buhay na hindi nakikinig sa amin. Hindi kayo po ay buhay at kayo po ay pumunta dito sa lupa para maranasan kung ano ang aming mga dinadala at ito ay iyong niredeem mo kami sa lahat ng mga binawi mo kami sa lahat ng kasamaan na nakapalibot sa amin at lahat ng kasamaan namin. Ayan, lahat ng grabing hirap ng buhay, kinuha niyo po sa amin. At dahil dyan, at nangyari yan, dahil kayo ay nabuhay muli. Ayan. Ang title po na In Jesus' Name, Thank you Lord. Amen. Ayan. Ngayon po, ang isi-share ko po ay yung tungkol sa dahil buhay si Jesus. Ayan. He is risen. Ito yung recap ng Sunday, ha? Ayan. That tomb is wala pong laman, no? So, bakit ganon? He is not here. He is risen. Sabi sa Matthew 28:6. Why? Because Jesus is alive. Our faith is real because of Him. Because He is alive. Yung pinaniniwalaan natin that He rose from the dead, that is true. Nakasulat po sa Matthew 28 verse 6. So ano yun? The cross pa. The cross, what is the meaning of the cross? The cross means the love of God. Yun. Because, sabi sa Romans 5 verse 8, while we were yet sinners, Christ died for us. So habang nagkakasala po tayo, ginawa na ng paraan ni Jesus, ginawa na ng paraan ni Daddy God, ni Jesus at ng Holy Spirit, yung ating kaligtasan. Kaya, not by our own works, but by the works, the grace of God. So, hindi natin kailangan maging perfect. Ang kailangan lang natin ay malaman na mahal ka ng Diyos ngayon. Nandito po yan sa share ko rin kung wala po kayong copy nito, ha. Sabihin nyo lang po, isi-send po namin sa inyo. Hindi natin kailangan maging perfect, pero kailangan lang natin maintindihan at ma-ingrain sa puso natin at isip at buong pagkatao ay mahal tayo ng Diyos. So the resurrection also means power. Ang sabi po yan sa 1 Corinthians 15:22. In Christ shall all be made alive. Nagbuhay tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, dahil nabuhay siya muli, meron tayong bagong simula. Bagong simula sa buhay, bagong pag-asa, at may buhay. Hindi lang buhay na humihinga, ha? Humihinga siya. Pero buhay na walang hanggan. May forever talaga kay God. Cliche, pero talaga ang forever na kasama natin ay si Daddy God. Diba? So you belong to a holy family. Ayan, yung holy family na nakikita natin sa mga statwa. Hindi lang yung holy family, kasama tayo dun. Diba? Kasama tayo dun. Because if we receive Jesus Christ into our heart as Lord and Savior, you are part of the holy family, a royal priesthood, and ayan, a powerful generation. Tapos ngayon, nandito tayo sa end times, ang saya, di ba? So yung invitation na personal invitation, ang sabi po ni Jesus doon, I am the resurrection and the life. Ang tanong, naniniwala ka ba kay Jesus? Yan ang tanong. Nung last Sunday, naniniwala ka ba kay Jesus? Ngayon naman po, tayo ay dumako yan yung recap nung Sunday. Ngayon naman po, ay bakit nandito ako sa pupunta naman po tayo sa
follow up na yan. Magle-level up tayo ng very, very light na hindi naman masyadong lalayo dun sa topic na resurrection. So, ngayon naman po pag-uusapan natin ay living the resurrection, living in the resurrection from death to daily life. Di ba? Kasi nabuhay muli eh. So, ibig sabihin tayo rin ay merong bago. Pag tinanggap natin si Jesus into our hearts as Lord and Savior, merong bagong buhay. Meron tayong bagong buhay. Ngayon, anong gagawin mo sa araw-araw na bagong buhay? So, ito na yan. Living the resurrection from death to daily life. From daily life. Nabubuhay ka araw-araw sa pagmamahal ng Panginoon. Ano ibig sabihin yan? So last Sunday, pinag-usapan natin na He is risen, di ba? Ano ba talaga? What does the resurrection life look like in our everyday life? Ayan. Ang katotohanan po dyan, Jesus didn't just rise so we can celebrate. So makakapag-party-party tayo, makakapag-good time. Hindi. He rose so that we can live differently. Differently, that we can make a difference every day in this world. So every day, meron kang di mo alam. Dahil sa kung paano ka mamuhay, may mga buhay na nababago at na-encourage ka. Na-encourage sila dahil sa iyo. Hindi lang na-encourage, kundi marami na matutulungan ka na hindi mo nalalaman dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. So, ano ba yung ibig sabihin nun? What else can we talk about regarding that? Well, ang idadagdag natin dyan, we were dead. Now, we are alive. Sabi sa Ephesians 2, verse 1 to 5, and you were dead in the trespasses and sins. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Ayun. Ephesians 2, verse 1 and 4 to 5. Ano po ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun ay hindi lang tayo may problema spiritually during that time. Diba? Hindi lang tayo may problema. Spiritually po, we were dead. Yan, we were dead. We were dead in the spirit. Parang baka iniisip nyo na nung hindi pa kayo, ewan ko kung sino nakaka-relate. Dati nung hindi ka pa nakakarinig ka ng mga chismaks o mga things of this world, mga news, parang feeling mo wala ng pag-asa, ganyan. Napakalungkot na ng buhay, ganyan. Pero pag naririnig mo pag may nakikita kang mga tao na bakit sila parang punong-punong pag-asa yung buhay nila, di ba? Merong mga ganun eh. May ilaw kang nakikita. Bakit? Because sila yung mga tao na pinoste ng Diyos sa paligid natin na dadalhin tayo, i-encourage tayo, sumama sa mga naniniwala sa Panginoong Hesus at mag-grow tayo sa word sa word ni God, sa kingdom. Ayan. So dati hindi lang tayo may problema but we were really spiritually dead nung hindi pa tayo tumatanggap kay Jesus bilang Lord and Savior. Ngayon, si God, nung hindi pa natin nakikilala si Jesus, hindi siya nag-give up sa atin. Hindi siya nag-give up sa atin. Marami siyang taong nilagay sa paligid natin para ma-encourage tayo. It could be strangers, it could be family, it could be friends. Pero hindi lang yun improved life. But when Jesus came into our hearts, diba? Nung pinapasok natin siya bilang Lord and Savior, hindi lang yun nag-improve ang buhay natin. Nagbago talaga ang buhay natin. Kasi ang sabi sa Bible, we were transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Talaga nag-iba. Nag-iba ka ng spiritual residence. Ayan. Sorry ha, may bago kasi kaming puta. Nalilinig nyo ba? Pasensya na. Ayun, kaya iyak na ako. Ayan. So, ano pa yung ibig sabihin ng living the old life? Yung dating ikaw. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, the new has come. Okay? So, may bagong anyo. No? Hindi ka rin dati mong sarili napapansin mo, ay,
Oo nga 'no, napansin ko pero unti-unti yan. Unti-unti parang, alam niyo yung mga sa TikTok, yung gluta ta's lalagay mo dun sa Coke, 'di ba yung Coke biglang pumuputi yung may Coke siya, pero nilagay mo yung gluta, parang hinalo niya tapos biglang pumuti. Gano'n ang nangyayari sa spirit natin. It's a small, it's a small explanation or it's a small, ano bang tawag dun? I cannot find the word. It is a small, parang demonstration. It is a small demonstration na ng difference from darkness to light, darkness to light. Ayan. Pwede rin darkness to life. Kasi when you are in the dark, you are dead. Diba? You are dead spiritually. So ano pa yung pwede nating matutunan doon? Hindi ka na yung dati mong sarili. Your past, oo nga pala, your past, bakit panulog, does not define you anymore. Yan. Tatandaan po natin when we receive Jesus Christ as Lord and Savior, may kalaki po yan na identity. Your identity in Christ. Marami po yan. Who you are in Christ, kung sino ka kay Kristo, what you have, and what you can do. Napakarami po niyan. Napakasarap niyang pag-usapan. Favorite namin yan. Nila Pastor O. Ayan. Kasi binago ka na ng Panginoon. Malalaman mo ngayon, ay, hindi na pala maganda yung gano'n. Oo nga 'no, parang hindi ko nga feel, eh, pero gano'n pala yun. Madali ka makakasunod kasi blessing ang makapasok sa kingdom of heaven. Sa kingdom, the kingdom of God is in you. And blessing na si Jesus ay nakatira sa puso natin bilang Lord and Savior. At ano pang ang madi-discover mo, may madi-discover ka pang magaganda. Dahil malalaman mo kung sino ka, ano ka at anong kaya mong gawin kay Kristo. Eto pa ha, sabi sa Luke 9:23, yung daily resurrection living. Ang sabi doon, and he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ano ibig sabihin nun? Deny himself. Alam niyo, meron napakaganda. We have to distrust our thoughts. Don't trust your own thoughts. Because if you trust your own thoughts, it will lead you astray. Ano yung ibig sabihin nun? Mas maganda, mas maganda kung ang ita-trust mo yung word ni God, yung promises ni God. Because those are forever and His promises are yes and amen. Ayun. So distrust your thoughts ang sinasabi ng minsan bigla mong maiisip, "Yak, ang pangit ko. Yak, ang itim ko na." Mga gano'n. Ang init-init, galing ka sa swimming, siyempre umitim ka, 'di ba? O yun. Tapos, "Yak, ang itim ko na." Mga gano'n. Hindi eh. Sabi ni Jesus, I have made you in my image and likeness, sabi sa Bible. So whether your skin color is dark or your skin color is o pumusyaw ka dahil ang tagal mong gumamit ng Kojic or whatever, it doesn't matter because what God looks at is the heart, yung ganyan. So yun, distrust your thoughts because ang sinasabi ng salita ng Diyos ay iba. Sa sinisigaw at alam mo yun, pinaparamdam ng mundo sa'yo. Minsan kapitbahay mo, minsan kasama mo sa bahay, 'di ba? Kaya distrust your thoughts and trust the word of God. Yun na. Tapos meron pa, ah, ano ba yun, nasaan na ba tayo? Let him deny himself and take up his cross and follow me. Yun. So the resurrection life is daily, hindi lang one time. So we distrust our thoughts daily and trust the word of God daily, not one time, hindi one time, big time. Ayan. Para siyang araw-araw kumakain ka, di ba? Ganun din yun. It involves also surrender. Kasi pag dinistrust mo yung thoughts mo, if you do not trust your thoughts, you surrender yourself to the word of God. So ibig sabihin, it involves choosing Jesus over ourselves. Ayun. Ano ba yung mga practical applications niyan? Choosing forgiveness instead of bitterness. So, piliin mo yung asukal, wag yung ampalaya. Yun, parang gano'n. Mamili tayo. Piliin nating maging masaya.
kesa maging mapait. Ayan. Kasi yun, ngumiti tayo, smile. Smile lang palagi kasi pag hindi ka ngumiti, di ba parang isipin mo inaasar mo lagi yung demonyo lalo kasi masaya ka eh. The joy of the Lord is your strength. Di ba? Choosing obedience instead of compromise. Ayan. Kasi pag nag-obey ka sa word of God, ang daming blessings. So, aralin niyo po yung Deuteronomy 28 blessings instead of compromise. So, madali lang mag-compromise sa mundo ng mga estudyante, mangungopia, di ba? Papasa ka, mangungopia ka. Pero yung totoo nun, hindi mo naman talaga, ang tawag doon, hindi mo talaga siya deserve kasi nangopia ka. Parang ganun. It's as simple as that. Okay, what else? Choosing faith instead of fear. Ayan, bakit faith? Faith pleases God. What is faith? Faith is believing the promises. Sabi nga, if you can believe, diba? So, if you can believe, all things shall happen, shall come to pass. So, what should be our everyday decision? Will I live for myself or will I live for Jesus? So, nung napupunta ako sa bundok dati, na nag-mission ako sa Sierra Madre, meron akong mga kasamang mga dumagat na katutubo. Tinuturuan ko sila ng four most important things. So, meron ako tinuturo dun sa mga bata. Unang-una, sabi ko, number one, mahal ako ni God. Yan. Pag gumanyan ako, yan. Mahal ako ni God. Number two, nagkasala ako. Ayan, parang si Nora Honor, nagkasala ako. Tapos, pag gumanyan ako, number three, namatay si Jesus para sa akin. Ayan, namatay si Jesus para sa akin. Parang, ibig sabihin nun, tinanggap niya yung palo. Imbis na ako yung papaluin dahil nagkasala ako, si Jesus ang tumanggap ng palo hanggang sa namatay siya. Tapos, di ba, nabuhay si Jesus muli? Dahil nabuhay si Jesus muli, sabi niya, ang tinuturo ko pag ganyan, number four, na mabubuhay ako para sa Kanya. Ayan. So, number four, mabubuhay ako para sa Kanya. So, mabubuhay tayo para sa Kanya kasi nabuhay siya. Nabuhay siya muli, di ba? So, Jesus is with us now. Sabi, and behold, I am with you always to the end of the age. Sabi niya sa Matthew 28 verse 20. So, the risen Jesus is not far away. Hindi siya malayong-malayo. Because He sent the Holy Spirit to us, di ba? Ayan. So, tapos, dahil si Jesus tinanggap natin bilang Lord and Savior, He is with us right now. He is with us even in problems, sa problema, sa pagod, sa struggles, at nandito ako para ipaalala sa akin sarili at sa inyo. Hindi tayo nag-iisa. Kahit na seemingly parang, ganun, ang sikip-sikip ng isip ko. Pero di ba, distrust our thoughts. Let us distrust, huwag natin i-trust ang ating isip, ang i-trust natin yung salita ng Diyos, di ba? Ang sinasabi ng salita ng Diyos, I have the mind of Christ, di ba? Ang sinasabi ng Word of God, keep your uh, whatever is true, whatever is beautiful, whatever is noble, whatever is praiseworthy. Think of those things. O yan. So, distrust mo yung binubulong ng sinasuggest ng demonyo. So habang kwento ko to sa inyo, kinikwento ko sa sarili ko. Kasi meron din ako mga sitwasyon. I'm sure meron din kayong mga sitwasyon. So, o baka ako lang ha. O sige. In closing, yan. Because Jesus is alive, we are not stuck. This is a situation na meron tayo. We are not alone and we are not beyond change. Hindi tayo yung, hindi na ako magbabago. Ganito na lang ako. Pinanganak akong ganito. Ganito na ako. Hello. Walang bata na mukha lang 2 years old kahit na 76 years old siya. Diba? Hindi. We all grow into the image that God wants us to be, into the person that God wants us to be. Syempre with your permission, di ba? Yan. Pero gusto ni Lord din ganyan. So, ganyan. So, the same power that raised Jesus from the dead is working in our lives today. Kaya tayo ay magdiwang. Piliin natin maging masaya.
Kasi yun ang will ni Lord para sa atin. The joy of the Lord is our strength. At saka, di ba, ang galing, sino pang sa lahat ng religion na yan? Religion cannot save us. Only Jesus can save us, di ba? Ayun. So, ang tanong, saang area ng buhay mo ay parang patay o mabigat ngayon na gusto mong ipahipo sa Panginoong Jesus, na gusto mong buhayin ni Jesus. Nandiyan din po sa, ayan, nandiyan din yan sa discussion question. Ayan. Where in your life, so yung mga, disera dyan, where in your life do you feel something is dead or heavy right now that you want Jesus to bring back to life? Maybe dreams, maybe yung mga promises na kinalimutan mo. So, di ba? So, it's like yung old life na nahihirapan kang i-let go na hanggang ngayon, 'di ba? Are you having difficulty letting go of your old life? O paano mo man nararanasan si Jesus araw-araw sa buhay mo? Something like that. Anong struggle mo ngayon kung saan ano ang mga bagay na you have to choose Jesus. You know that you have to choose Jesus pero gusto mong i-let go yun. I-let go yung mga ibang bagay na yun, di ba? So, alam mo yan. Yan yung mga bagay na baka meron kang, you're hanging on to something that is, is dead. Pero, di ba, share niyo po yan ha, para may matutunan din po kami sa inyo na malaman ng bawat isa na hindi po tayo nag-iisa sa ating mga struggle. Ayan. Siyempre, within the limits of 3 minutes, 3 minutes ba 2 minutes, bahala na si Miss Pam tsaka si Pastor O. So, let's pray. Lord, thank you that you are alive, Lord Jesus. Thank you that you are still working in our lives. Thank you sa mga areas ng buhay namin na akala namin patay na, akala namin pagod na, or nawawala na kami ng pag-asa. Pero ito ay mga binubuhay mong muli at binabago mo kami sa according to your plan. Help us to live for you daily, Lord. And hindi lang tuwing Sunday, hindi lang tuwing Thursday, kundi araw-araw kahit na natutulog po kami. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Back to you po. Hope hindi ako nag-exceed ng 15 minutes. Back to you po.